mga bagay na ating napag-aralan na. So atin ho na-cover ang first, second, and third commandment, and last Sunday tinapos natin ang fourth commandment, that is, remember the Sabbath day to keep it holy. And the question we answered, at nag-spend tayo ng more or less isang buwan para sagutin itong tanong na ito, is, are the Sabbath laws binding on Christians? And dumating tayo sa sagot na no. And kagaya nung sinabi ko sa inyo, o sinabi ko sa ilang mga kapatiran natin, I entered into this study, I thought na patungo ako o nahadon ako sa Christian Sabbatarianism. I thought, kumbaga, humanly speaking, parang nahandoon yung isip ko. Nevertheless, as through the study of the Scripture, I became convinced na not so. So muli ho, don't stand on borrowed convictions. Hindi porket yun yung stand nung pinakikinggan nating Bible teacher, yun na rin agad. So maganda na tayo ay convinced talaga ng salita ng Diyos. And hopefully, ang ating sagot ay hindi yun kasi ang sabi ni Brother Paul, kundi yun kasi ang sabi ng salita ng Panginoon. So I gave 5 reasons kung bakit no ang ating sagot. One, Sabbath was never moved to the first day. Pag binasa natin ang Westminster Confession, even the London Baptist Confession of Faith, ay nahandon yung kanilang pag-handle ng fourth commandment or about Sabbath keeping ay from 7th day, mula daw nung nag-resurrect si Kristo, ay nag-iitong first day. At muli, that is assumed. Inassume lang yun. At walang direktang statement sa Scripture na ganun nga ang ginawa ng Diyos. Number 2, the loud silence in the apostles' teaching to the church about Sabbath. Walang nagturo, walang nagpatupad ng Sabbath keeping sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Wala ho. Number 3, Sabbath is a covenant sign with Israel. As we have seen, this is the primary purpose ng Ten Commandments. Ang primary purpose ng Ten Commandments is not to be a moral standard, though it is, but the primary purpose ng Ten Commandments is a covenant. Ito yung stipulations. Kasi ang sabi ng Diyos, inilabas ko kayo sa Egypt, therefore ito yung covenant ko sa inyo, ito yung gagawin ninyo. At yung sign ng covenant na yon, lahat ng covenant ay merong sign. Ang Abrahamic covenant, ano ang sign? Circumcision. Ang Noahic covenant, ano ang sign? The rainbow. Ang Mosaic or Sinaitic covenant, ano ang sign? Sabbath keeping. So ang bawat covenant ay merong sign. At ang sign ng Mosaic covenant na nandito sa Ten Commandments, and that is none other than Sabbath. Number 4, Sabbath is a shadow of Christ. Itumuturo ito kay Kristo. At sabi nga ni Keith Foskey, pag sinabi nating I don't believe na kailangan nating mag-offer ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na anti-offering. It just shows na we believe na na-fulfill na yun. Okay? So we are not anti-Sabbath. It just shows na we understand na merong fulfillment ito, at actually meron tayong Sabbath, at ang Sabbath natin is not on the day, but it's the state that we have in Christ. Ang sabi ng salita ng Diyos, we enter into His Sabbath by faith. We do not enter into Sabbath at 12 a.m. or 6 p.m. Hindi, we enter into Sabbath by faith, and that our rest is the Lord Jesus Christ. And number 5, the clear gives light to the vague. At ang malinaw na sinabi ng salita ng Diyos, let no man therefore judge you. That means we are no longer under obligation in meat or in drink or in respect of a holy day or the new moon or of the Sabbath day. So we are no longer obligated to observe this. Fourth commandments as the moral law, ito yung madalas na nagiging, meron ulit akong pinakinggan na discussion between a Christian Sabbatarian and a Lord's Day observer. At ito yung pangunahin, it's the moral law. At kagaya nga nung sinabi natin kanina, the Ten Commandments definitely reflects the moral perfections of God, but when God gave it to Israel, it was given as part or as the Mosaic covenant. Ito yung binigay. Yun yung purpose niya. Yun yung pangunahing purpose niya. And included in the words of the covenant is the covenant sign, and that is the Sabbath. So the Ten Commandments were not intended to be seen as the moral law, but they were intended to be seen as the covenant that God is making with Israel. Yun yung pangunahin. Doon nire-reflect nga nito
at nahandoon ng katotohanan na ang Sabbath at direktang tinukoy ng salita ng Diyos is a sign. The fourth commandment as the creation ordinance, at muli yung word na ordinance, meaning law, decree, regulation, or edict. At mismong si John Gill na isang Christian Sabbatarian ay naging honest siya sa dealing niya sa Exodus 20 verse 11. Only the 7th day and not as of a Sabbath. The words are narrative dun sa Genesis chapter 2. Narrative yung words of what God did Himself but do not contain a precept or what Adam should do. Ang sinabi lang sa Genesis chapter 2, ano nang sabi? God created everything in 6 days and He rested and He hallowed. He sanctified the 7th day. Pero walang utos na i-keep yung Sabbath. Ang punto is, nandun na yung foundation. Yes, creation pa lamang nandun na yung foundation ng Sabbath law na ibibigay sa Exodus 20, but it doesn't mean na implemented na agad yung law doon sa Genesis chapter 2. And not like the other laws na meron doon sa 10 commandments. So again, it's a narrative at hindi ito ordinance doon pa lang sa Genesis chapter 2. So there is no ordinance. That's the point. So what do we have remaining? Hindi option ang strict Sabbatarianism, that is 7th day observance. Walang gumawa nun sa New Testament. Ang natitira na lamang ay ang Lord's Day observance. I was in the Spirit, sabi ni John, on the Lord's Day, and heard Him behind me a great voice as of a trumpet. And then also nakita ho natin na sa Biblia ang tanging araw na kung saan ang mga Kristiyano ay consistently, regularly nagmi-meet ay ang first day of the week, ang unang araw ng linggo. Now concerning, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16 verse 1, now concerning the collections for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So ito yung instruction ni Pablo sa church at Corinth. At ito rin yung instruction ni Apostol Pablo sa mga churches sa Galatia about yung collection. Verse 2, upon the first day of the week. So what can we safely assume or malino na implication nito? Na ang church at Corinth at yung mga churches in Galatia, kailan sila nagtitipon? May uniformity during the first day of the week. So let every one of you lay by him in store as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Now, again, yung concern na paano walang bigat. Sinasabi, walang bigat yung Lord's Day dahil walang direktang utos, and we presented 3 na nasaan nakatungtong. Number 1, we have the clear examples of early believers. Acts chapter 20 verse 7, upon the first day of the week, when the disciples came together. Nahandun din si Apostol Pablo to break bread. Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So doon si Apostol Pablo, nagtipon-tipon ng mga mananampalataya, andun ang observance ng Lord's Supper, nandoon ang pangangaral ng salita ng Diyos, nandoon ang main ingredient ng pagsamba. So again, it's done on the first day of the week. So yun yung examples na meron tayo. And if you remember, even after biblical historical records, even in the first 100 years pagkatapos ng mga apostles, yung tamang salita, yung may mga connection sa kay Apostle John, yung mga nakapakinig sa kanila ay nagtitipon sa unang araw ng linggo, and that is the Sunday. Another be the day of the resurrection. The gospel record of the resurrection naging consistent. Lahat ng Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John ay nirecord na ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay sa unang araw ng linggo. At lahat ng pagpapakita ni Jesus na recorded sa Scripture ay nagpapakita siya sa unang araw ng linggo. At dito nakatungtong at malaking basihan kung bakit ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa unang araw ng linggo. And lastly, and para sa akin, isa ito sa pinakamabigat, the supremacy of Christ.
Why the Lord's Day? And why are we obligated to come together on the Lord's Day at huwag pabayaan yung ating pagtitipon? Well, because of the supremacy of Christ. At wala na tayong time para puntahan lahat ng ating binasa noong nakaraang Sunday sa Book of Hebrews. Pero let me just point out, ang sabi ng writer ng Hebrews, Hebrews chapter 10 verse 19. By the way, again, ano ang tema ng Book of Hebrews? Christ is greater. Christ is supreme. Mas supreme si Kristo sa angels. Mas greater si Kristo kay Moses. Mas greater si Kristo sa temple, sa Levites na naglilingkod sa temple, at sa mga temple sacrifices. That's the point of the book of Hebrews. So again, if you are a lover of Christ, we must be a lover of the book of Hebrews. Kasi it points to Christ as greater. Napakaganda. At ngayon, ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Dito pa lamang ay yung malinaw na yung supremacy ni Kristo. Bakit? Sa lumang tipan, sino lang ang nakakapasok sa Holy of Holies? Yung high priest lang, once a year lang. But through Christ, we have access. And not just access, boldness to enter. Bakit tayo may katapangan na papasok? Mind you, kapag ang isang high priest ay pumasok sa Holy of Holies nang may kasalanan, pinapatay ng Diyos. Pero ngayon, ang mga Kristiyano ay papasok with boldness sa Holiest of Holies, that is in the presence of God. Why? Because of the blood of Jesus. Ganong much greater ang dugo ni Kristo kaysa anumang Old Testament offerings. Pagdating sa verse 20, by a new and living way which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. So nahandun yung gospel na namatay si Kristo literally para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli. Pagdating sa verse 21, and having an high priest over the house of God. So here is now the truth. Meron tayong boldness, meron tayong access sa holiest, meron tayong way na kinonsecrate ng Panginoong Jesucristo mismo. We have a high priest over the house of God, the Lord Jesus Christ. Ano ngayon ang implication nito? Verse 22, let us draw near. So lumapit tayo, may access tayo eh. Lumapit tayo sa Diyos, hindi na sa pamamagitan ng Levites, hindi na dun sa templo, hindi na sa pamamagitan ng mga animal offerings, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the profession of our faith. Huwag kang bibitaw kay Kristo. Huwag kang magpapatangay, huwag kang mag-apostatize, huwag kang tatalikod sa pananampalataya without wavering. Why? For He is faithful that promised. And in verse number 24, pangatlong implication, because of the supremacy of Christ, let us consider one another. So muli nga ho, ang Christian faith, na napansin niyo ho, sa verse number 22, let us draw near, lalapit tayo sa Diyos. Sa verse number 23, let us hold fast, hahawak tayong patuloy. Sa verse number 24, let us consider one another. Ang Christian faith, yes, faith is personal, but Christian living and Christian life is communal. Kasama ang komunidad. Hindi foreign, wala sa Bible ang larawan na it's just me and Jesus. Hindi ko sila kailangan. No! Ang writer mismo ng Hebrews, let us consider one another. We need one another. So, ang katotohanan na si Kristo ang ating high priest ties us, tinatali tayo to one another. At ano ang ating obligasyon, ano ang ating duty to one another? To provoke unto love and to good works. Ang trabaho ko ho, bilang Kristiyano, bilang kapatiran dito sa church, is to provoke one another to love and to good works. At muli, hindi lang ang pastor ang may trabaho niyan. Ang bawat isa sa atin ay may trabaho, may duty na itulak natin ang isa't isa to love and to good works. And by the way,
Yung love dyan, mamaya ho sa atin hong preaching, makikita natin anong ibig sabihin yan. To provoke one another to love and to good works. Now, how is this done? Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. So, ang writer ng Hebrews mismo, ang nagkonekta ng ating palagian at tuloy-tuloy at consistent na pagtitipon, pag-assemble, ito ay nakakabit sa katotohanan na si Kristo ang ating high priest. Na si Kristo ang nag-alay once and for all. To put it shortly, ito yung nakakonekta sa gospel. So therefore, if we are gospel-believing people, we are obligated, meron tayong obligasyon to not forsake the assembling of ourselves together. Kung talagang tayo ay nananampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo, hindi po pwedeng baliwala sa atin ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Huwag daw nating maging kaugalian nito as the manner of some is, naging ugali na nila. Yun na nangyari sa kanila. But anong dapat natin? Exhorting one another. Pinapaalalahanan natin ng isa't isa. Tinuturuan natin ng isa't isa. Lalo na, so much the more. So much the more. Why? As you see the day approaching, nakikita natin yung mga araw, yung araw particular na parating, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo ay parating. Well, much more now than then. Kung sila'y masipag sa pagtitipon noon, dapat mas lalo tayong maging masipag sa mga pagtitipon ngayon. So ito yung nakatungtong. Why? Because Christ is supreme. Because Christ is our high priest. Because of the gospel. So maaaring walang thou shalt assemble on the first day. Pero merong katotohanan na si Kristo ang ating high priest, and He had put us in the community. Again, we are all baptized into one body. Sabi ng salita na inilagay tayo sa iisang katawan. At bilang mga mananampalataya ni Kristo, hindi natin ito dapat baliwalain. Okay, I hope, though maaring sa iba hindi pa settled ang mga questions, at I've been talking to some brethren na may mga bagay pa rin na I understand, hindi ko ayokong puwersahin, but rather to be convinced of the truth. Yun yung pinaka bagay na maganda. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. That means it's assumed that there is the regular assembling of believers. Assumed doon sa text, not forsaking. Ibig sabihin, merong pag-a-assemble. Huwag mong pababayaan. We are instructed not to forsake it. It is rooted from having a high priest over the household or over the house of God. Anong punto? The consistent gathering of believers is one of God's means of grace to preserve us and is founded on the supremacy of Christ and the gospel. So dito nakatungtong yung ating Lord's Day gathering. So wag niyo sanang isipin, well, tradition lang yan. Wag niyo sanang isipin na katulad ng pinapalabas ng iba na, well, inimbento lang yan nung 300 something AD, nagsimula yan doon sa Roman Empire, kay Constantine, sa Roman Catholic Church, binago. No. Even before that, ang mga disipulo ni Kristo, ang mga mananampalataya sa bagong tipan ay natitipon. At saan ito nakatungtong? Hindi ito nakatungtong sa tradisyon ng tao. Hindi ito nakatungtong sa convenience ng tao. Nakatungtong ito sa katotohanan na nabuhay muli si Kristo sa unang araw ng linggo. Nakatungtong sa katotohanan na meron tayong halimbawa ng ating mga unang kapatiran sa Biblia, at nakatungtong sa katotohanan na dakila si Kristo at sa ebanghelyo ng ating kaligtasan. The fifth commandment. So magsimula tayo ngayon sa ikalimang utos. What is the fifth commandment? Exodus 20 verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may be long and upon the land which the Lord thy God giveth thee. Nawa tulungan tayo ng Diyos na mas maunawaan ang panglimang utos na ito.
When Jesus was asked which is the greatest of the law, nung tinanong si Jesus, may lumapit sa kanya, Panginoon, alin ang pinakadakilang utos? Dahil nung time na yun, nagtatalo-talo sila. Alin ang pinakadakilang utos? At gusto nilang mahuli si Kristo. Pag mali yung sagot niya, didikdikin nila si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Master, which is a great commandment in the law, verse 37, Jesus answered unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first and great commandment. Pero ang kasunod niyan, verse 39, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Bakit ko sinimulan dito? Sapagkat malinaw ho, makikita natin sa 10 commandments, the first 4, commandment number 1, 2, 3, 4, concerns with our relationship with God. Sa ating pakikitungo sa Diyos. And then commandment number 5 hanggang 10 has its concern with our relationship with fellow men. At dito, madalas makikita nyo ho, pag kayo nagbasa, ay yung tinatawag na 2 tables of the law. Dahil dalawa, yung tablet, hindi yan Samsung at saka iPad. Ang dalawang tablet na binigay ng Diyos, at nandun yung commandment patungkol sa Diyos, and then yung commandment patungkol sa relasyon natin sa ating kapwa. So the Decalogue was summarized in these 2, love God and love your neighbor. God gave Moses the commandments in 2 tablets of stones. The first tablet starts with not having other gods. And the second tablet began with what? Honor your father and your mother. When it comes sa ating relasyon sa kapwa, ang kauna-unahan na binigyang pansin ng Panginoon ay ang relasyon natin sa ating mga magulang, because this is the very first and basic relationship, humanly speaking, na meron tayo. Bago ka umibig, bago ka nag-asawa, ang kauna-unahang kinamulatan mong relationship, ang kauna-unahang sinasabihan mo ng I love you, ang kauna-unahang mong niyayakap at hinahalikan ay walang iba kung hindi? Sino? Sana hindi agad yung kapitbahay. Si nanay at si tatay, si mama at si papa, si mother and si father. The first 4 commandments teaches us to love God, while the last 6 teaches us to love our neighbor. Point, loving our neighbor starts at home. Loving our neighbor starts at home. At dito ho, makikita natin ang nakakakilabot na nangyayari sa maraming mga tahanan na merong mga kabataan pagdating sa labas magalang sa teacher, magalang sa boss, pero pagdating sa loob ng tahanan ay walang galang at parangal sa magulang. Sabi ni Augustine, if one fails to honor his parents, is there anyone he will spare? Bakit? Talagang nagsisimula ho sa tahanan. At ang basic building block ng society is none other than the family. Kaya pag sinira mo ang pamilya, guess what? Kasunod na ang buong bansa. The relationship between parents and child is the first and primary relationship, the beginning of all human society. Sabi nga ni Phil Ryken, under ordinary circumstances, the first people a child knows are his parents. Again, ordinary circumstances. Muli, pwede tayong, Brother Paul, iniwanan ng magulang, iniwanan sa pintuan ng pulis, iniwanan sa pintuan ng simbahan. Again, those are exemptions. But ordinary circumstances, ang kauna-unahang mga taong nakikilala ng bata ay ang kanyang mga magulang. God intends the family to be our first hospital, first school, first government, and first church. Yun ang intensyon na doon natin unang mararanasan ng mga ito. San ka unang makakaranas na ikaw ay magkakasakit at gagamutin ka? Mararanasan mo yun sa tahanan.
Saan ka unang tuturuan ng ABC 1, 2, 3? Unang mong mararanasan yun sa tahanan. Saan mo unang mararanasan na merong otoridad na mas mataas sa'yo na kailangan mong magpailalim? Una mo yung mararanasan sa tahanan. And hopefully, saan mo unang mararanasan, matututunang manalangin at kumilala sa Diyos at magbasa ng salita ng Diyos. Hopefully at dapat, una yung makita sa tahanan. So if we do not respect authority at home, we will not respect it anywhere. Charity really does begin at home. Napakahalaga. Ito hong nakaraang school year, nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-minister ho doon sa mga staff ng school ng aking anak. At isa sa sinasabi ng assistant principal ay, ang isa sa mga napapansin niya ay yung mga magulang na walang panahon sa anak. May mga magulang na ang trabaho lang nila ay magbigay ng pagkain, magbigay ng baon, at magbigay ng matrikula. And then yun lang. So makikita ho natin dito, hopefully we will be convinced muli, ang inuutusan lang dito ay hindi ho ang mga bata, kundi kalakip din ito ang responsibilidad ng magulang, as we will see a little bit later. Honor your father and your mother. Exodus 20 verse 12, basahin natin ulit, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. That word honor, kakbed, sa Hebrew, ibig sabihin is to be heavy. Therefore, kakbed ka. Ibig sabihin is to be weighty, to be hard, to be rich, or to be honorable. Okay? Halimbawa, para magkaroon kayo ng idea, may nag-abot sa iyo ng bag. Pagbigay sa iyo ng bag, magaang. Ano laman ito? Sabihin sa iyo, pera ang laman yan. Ay, magaang. Inabot sa iyo yung bag, mabigat, at hindi barya. At tinanong sa iyo, anong laman ito? Sabi niyan, pera ang laman yan, 3 million. Mas mabigat ba? Mas mabigat? Maaring kaya mong dalin, pero iba yung bigat. Nakuha niyo ho? Yung value. So yung bigat na pinag-uusapan dito ay hindi yung literal na timbang. Ang bigat na pinag-uusapan dito ay yung halaga. So to honor your father and your mother, dito pa lamang, bigyan mo ng mabigat na halaga ang iyong ama at ina. In the Old Testament, the word signifies the glory of God. Pag sinasabing honor God, that means ito'y may kinalaman sa kaluwalhatian ng Diyos, highlighting the profound nature of His divine majesty. Binibigyan pansin ito yung kung gaano kadakila, kung gaano kataas, kung gaano kaluwalhati ang ating Panginoon. Mabigat. Mabigat. Hindi pwedeng i-joke-joke mo lang ang mga bagay patungkol sa Diyos. To honor parents is to acknowledge their rightful status and the authority granted to them by God. Ayan. Kagaya ng gobyerno, para ba ganito? Nagsalita yung mayor, pwede mo bang sabihin, sino ka ba? Hindi naman kita kamag-anak, hindi naman ikaw nagpakain sa akin, hindi naman ikaw nagpaaral sa akin. Sino ka ba? Pero kagaya na pag-aralan natin 2 Sundays ago, bakit 2 and 3 Sundays ago, bakit tayo kailangang magpailalim sa gobyerno? Anong sabi ng salita ng Diyos? Sino ang naglagay doon? God ordained. Sino man nanalo, hindi mo man binoto, pero ang Diyos ang naglagay. At ang sabi ng Romans 13, they are God's ministers. Whether they know it or not, whether we like it or not. So again, itong otoridad na meron sa kanila ay ibinigay sa kanila ng Diyos. Dinelegate sa kanila ng Panginoon. Therefore, isa sa mga dapat i-consider when we honor yung nasa government, we honor them in view of, because God commanded us.
Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa kanila. Therefore, we should honor. And listen, mga young people, mga kabataan, lalo na, and hindi lamang sa mga kabataan, maging sa mga magulang, kung paanong, una sa mga kabataan muna, kailangan nating kilalanin whether you like it or not. At hindi ka bumoto. Ang gusto kong magulang ay ito. Pangatlo sa balota. Hindi tayo binigyan ng balota nung tayo pinanganak. But God, in His wisdom and sovereignty, inilagay tayo sa pamilya na hindi aksidente. At naglagay siya ng responsibilidad at nagtalaga siya ng mga mangunguna at ang nilagay niyang mangunguna sa tahanan, una ang ama, and then pangalawa at kaakibat at katuwang niya ang ina ng tahanan. At kung paanong, listen lang po, wala ko sa ating lesson, kung paanong ang mga, hiramin ko ulit yung larawan ng gobyerno, yung mga nakaupo sa gobyerno ay dapat maging tapat sa pag-outwork ng duty nila na ibinigay ng Diyos. Listen, ang mga magulang din naman ay merong responsibilidad sa Diyos. Okay? Hindi lang yung sasabihin ng kapitbahay. Hindi lang yung sasabihin ng biyenan. Kundi may responsibilidad sa Diyos. Dahil ang Diyos ang naglagay sa ating mga magulang bilang authority sa mga anak na pinagkatiwala niya sa atin. Honoring involves valuing, pagbibigay halaga, respecting, paggalang, cherishing, iniingatan fathers and mothers as God-given authorities and a blessing from God. Sila yung binigay na otoridad sa atin ng Panginoon. Sila yung biyaya sa atin ng Panginoon. E muli, kung paanong hindi perpekto ang gobyerno, meron pa rin tayong obligasyon. Listen, ganun din naman sa magulang. And guess what? Sa mga young people na naririto at iniisip po, yung magulang ko hindi perpekto. True. At pag naging magulang ka, ikaw din. That's just true. Pero hindi nagbabago yung utos ng Diyos. At ang Diyos na nag-utos ay perpekto. Now, it's a two-sided rule. The opposite of honor is dishonor. Ang ating positively honor your father and your mother, negatively, pag negatively pinut ito, do not dishonor. Just as the fifth commandment requires respect for parents, it forbids showing them disrespect. Kung ang fifth commandment ay nagsasabing bigyang halaga, the fifth commandment forbids us to devalue, to treat as nothing. Mga kapatid, itong mga nakaraang mga araw and mga linggo, I'm nakikipag-interact ako sa ilang mga magulang, and there have been cases na merong mga kabataan na tinatrato ang kanilang mga magulang na parang baliwala. Walang halaga. Pag nagda-drive ka, tapos sinabihan ko ng MMDA, tigil mo, tabi. Tatakbuhan mo? Tatakbuhan? Sinong tatakbo? Pag titakbuhan mo, problema yun. Bibigyan mo ng pahalaga. Okay? Mga bata, naglalaro ka. Hawak mo cellphone mo. Nasa kainitan ka ng bakbakan ng ML. Tapos sasabihin sa'yo ng nanay mo, tigil, itabi mo yan. May mga bata na nagwawalang halaga sa kanilang mga magulang na binigay ng Diyos. If parents are deemed important, they must not be treated lightly. Doing so is treating the fifth commandment as if it is irrelevant.
Muli, ang pangunahing bigat ng magulang ay hindi lamang dahil sila ang nagpapakain, hindi lamang dahil sila ang nagbibihis o nagpapaaral o nagbibigay ng baon. Hindi yun ang pangunahing bigat. Ang pangunahing bigat ng magulang ay binigyan sila ng Diyos ng responsibilidad at ng otoridad. So, kailangan nating kilalanin yun. At kung hindi natin yung kikilalanin, that means we're treating the commandment as if it is irrelevant or walang halaga. At ito yung hirap. Kapag tinrato mong walang halaga yung 5th commandment, in effect, sino talagang tinatrato mong walang halaga? Ang Diyos. Kaya nga ho, if you remember, sabi ni Pablo sa Romans 13, therefore we should not just submit for wrath's sake. Sana hindi lang, papaluin kasi ko eh. Sana hindi lang babawasan yung allowance ko eh. Kaya syempre, kailangan sumunod. Kundi ang sabi ni Pablo, hindi lang tayo magsasubmit because of conscience, or we must submit because of wrath, but we must submit because of conscience sake. At lalo na kung yung konsensya natin is informed na ng katotohanan ng Scripture. At ang sabi ng Scripture, honor your father and your mother. And we must submit not just for wrath, but for conscience sake. So, let it be clear na pag hindi natin sinusunod ang utos na ito ng Panginoon, if we're dishonoring our mother and our father, we are disobeying God. Muli ang sabi ng Romans 13 verse 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there are no powers but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. At ito yung sinasabi natin kanina, kapag niresist mo yung inordain na authority ng Panginoon, muli, sana ho maalala nyo, nung pinag-aralan natin about the government, merong exemption. Pag yung government ay nagpapatupad ng hiwalay sa Diyos, that's an exemption. Kapag ang pastor, may authority sa church, naglagay ang Diyos ng pastor, pero pag ang pastor ay nagpapatupad ng hiwalay na sa Diyos, that's an exemption. At ganoon din sa magulang. Kapag nag-uutos na ang magulang na hiwalay sa Panginoon, that's an exemption. Pero tingin ko, yung maghugas ng pinagkainan ay hindi hiwalay sa Panginoon. Parents' authority is also ordained by God. So dishonoring the parents is equal to dishonoring God who placed them as authorities in the home. So nilagay ng Diyos, muli, ang inilagay ng Diyos na otoridad, listen, mahalaga ito lalo na sa context ng pamilyang Pilipino. Ang authority nilagay ng Diyos ay hindi yung mas malaking kumita. Ang authority nilagay ng Diyos ay hindi rin yung mas mataas ang napag-aralan. Nanay, tumahimik ka nga dyan, grade 2 ka lang eh. Ako, grade 5. Porkit ba nakapagtapos ka, si nanay mo ay hindi, wala na? Cancel na ang ikalimang utos? No. Porkit ba si tatay mo 20,000 ang sweldo pero ikaw ay nasa 50,000 buwan-buwan ang sweldo, cancel na ang kalimang utos? No. Parental authority is ordained by God. Mas mataas man ang sweldo mo, mas marami man na napag-aralan mo. Parental authority is ordained by God. Note, the Bible has a strong distaste to disrespecting the parents, almost viewing it with horror. At maaaring sa iba sa inyo, dito sa mga babasahin natin. Leviticus chapter 20 verse 9, for everyone that curseth his father or his mother shall be what? He that curseth his father or his mother, his blood shall be upon him. Hindi ho magaang
Now, hindi porket wala ng death penalty sa paglapastangan sa magulang, hindi nagbago ang standard ng Diyos. Ito ay mabigat pa rin na kasalanan sa harap ng Panginoon. Deuteronomy chapter 21 verse 18. Muli sana makiyuhan nyo, hindi ibig sabihin blindly obeying ang magulang. That's not honoring father and mother. Nakuha niyo ho? Halimbawa, ang utos, bago natin basahin ito, ang utos ng Diyos sa mag-asawa, wives, submit to your husband. So may binigay ng authority ang Diyos sa husbands at kailangang magpailalim at sumunod ng misis. Hindi ibig sabihin yun na hindi sila mag-uusap. Hindi ibig sabihin yun. For example, si Mrs. ay doktor, si Mr. ay mekaniko, ngayon may sakit yung anak. May sakit yung anak. Hindi nagbabago ang ulo pa rin ng tahanan na ang Mr. Pero it be wise for the husband to listen to the wife. Mabigyan mo lang ng langis yan, okay na yan. Hindi. Makinig ka doon sa nakuha niyo ho? Hindi ibig sabihin na diyan ka lang sa tabi, tumahimik ka, ako bahala. Hindi yun ang ibig sabihin noon. At ganun din, hindi ibig sabihin, for example, yung anak, nakita ko si Brother Jusnel, for example, si Brother Jusnel ay engineer. Tapos, for example, yung kanyang nanay ay nagplano magtayo ng bahay. Tapos sasabihin nanay niya, hindi gusto ko yung poste tabi-tabi. I-honor ba niya? Honor your father and mother daw. Di kailangan kong gawin. Ano mangyayari dun? So, sana nakuha niyo yung punto. Hindi ibig sabihin na yung anak na mas may napag-aralan ay hindi mag-suggest, hindi magtatama kung kailangang i-correct, pero i-maintain yung honor. Bigyan ko kayo example. Mama, ano ka ba naman? Ang bobo mo naman. Patabihin yung mga pose. Ano ba yung utak mo, mama? Or, ma, kasi nakuha ko yung gusto nyo, parang tingin nyo mas maganda yon, pero pag pinagtabi-tabi natin yung poste, tapos wala doon, baka bumagsak. At masasayang lahat, masasaktan tayo. Nakuha nyo? So, muli, kinaklaro ko lang, dahil may tendency dumulas tayo in extreme opposites. Deuteronomy chapter 21 verse 18, if a man have a stubborn and rebellious son, at kasama dyan yung daughter, huwag niyo isipin na lalaki lang, which will not obey the voice of his father, hindi lang, or the voice of his mother. Babalikan to natin mamaya. Dahil maraming mga nanay, listen, maraming mga nanay is very passive. Hintayin mo dumating yung tatay mo. Sabi ko nga sa kausap ko minsan, bakit? Bakit mo hihintayin dumating yung tatay? Hindi lang naman yung boses ng tatay ang dapat pakinggan. Ang utos ng Diyos, pati yung boses ng nanay. If a man have a stubborn, rebellious son, which obey not the voice of his father or the voice of his mother, and that then when they have chastened him, will not hearken unto them, that means dinisiplina na nila. Okay? Hindi lang to yung minsan offense tapos wala na. No, dinisiplina na nila at it may take some time, pero hindi pa rin, ayaw pa rin. Then shall his father and mother lay hold of him and bring him out to the elders of the city unto the gate of his place. Verse 20, and they shall say unto the elders this way, this our son is stubborn and rebellious and will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard, and all the men of the city shall stone him with stones, that he die. Salamat sa Diyos. Baka marami sa atin ang wala ngayon dito. And all the men that he dies, so shalt thou put evil away from among you, and Israel shall hear and fear. Yung mga politiko nagsasabi na ang death penalty, walang pakinabang, no. Ang sabi ng Bible, maririnig nila at matatakot sila.
So ang punto ko lang ho, hindi ko panawagan na baka mamaya bukas may may magulang dito, dala-dala niyo yung anak niyo. Brother Paul, ito yung anak namin. Batuhin natin. No. Hindi ito panawagan na i-reinstate ang death penalty sa mga juvenile delinquents. Hindi yun. Ang pinupunto natin dito ay mabigat to. Mga kabataan, mga bata, listen. Hindi maliit, mabigat na kasalanan ang paglapastangan, hindi pagpapailalim, at pagwawalang galang sa magulang. Huwag kayong magalit sa akin. Ang trabaho ko lang ay dalhin yung mensahe. Hindi ako ang nagsulat. In the New Testament, one of the characteristics of worsening people and culture is characterized by dishonoring or disobeying parents. Sa New Testament, ang sabi ni Pablo, magiging pasama ng pasama. Sabi niya kay Timothy, 2 Timothy chapter 3, magiging pasama ng pasama. Isa sa mga katangian, 2 Timothy chapter 3, verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, ano pa? Disobedient to parents. Isa sa katangian ng lipunang pabulusok sa kasiraan ay ang mga tao ay walang paggalang. Walang parangal, walang pagsunod sa kanilang mga magulang. And guess what? Kung yung pinaka-building blocks ng society ay wasak, anong mangyayari sa buong bayan? Kung ang isang bata na walang pahalaga, lapastangan sa magulang ay lumaki at isang araw maging presidente, anong klaseng presidente siya? Anong mga batas ang pipirmahan niya? Honor your father and your mother. Ito yung sinasabi natin kanina. Not just the father, but also the mother. The father has the greater accountability in leading the family. Huwag pagkamalian, ang mas may mabigat na accountability ay ang ama ng tahanan. Men, listen, mga ama ng tahanan, ang bigat ng responsibilidad. At ang responsibilidad natin ay hindi lang pag-aralin at pakainin. Kaya therefore, yung lengguwahe ng iba na naririnig natin, basta yung mga anak ko, sabi ko, pag nakatapos sila, bahalan sila sa buhay nila. Saan nila nabasa yun? Saan sa Bible yun? Basta makatapos lang sila, bahala na sila? Yun lang bang responsibilidad ng magulang sa anak? So yes, the father has greater responsibility. Sa emphasis ni Apostol Pablo sa Ephesians 6 verse 4, and ye fathers. Again, lagi natin sinabi, hindi lang ang tatay, pero pinapakita dito yung bigat ng responsibilidad ng tatay. Provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Isa sa mga pangunahing trabaho natin bilang mga ama ng tahanan at katuwang natin ang mga ina ng tahanan ay turuan, palakihin ang ating mga anak sa katuruan at gabay at mga batas ng Panginoon. This does not mean that the mothers deserve less honor. Yes, nandoon ang pangunahing responsibilidad sa tatay, pero hindi nangangahulugan na less ang honor o pag-honor sa ina. Proverbs 6 verse 20 ang sabi, my son, keep thy father's commandment, and what? And forsake not the law of thy mother. Proverbs 1 verse 8, my son, almost the same thing, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. So hindi lang batas ng ama, meron ding batas ng ina. At muli nga ho, isa sa mga negative ay yung mga ina ng tahanan na masyadong passive. Merong fellowship minsan, pinag-uusapan namin, yun ang magiging problema. Ano magiging resulta niyan? Kanino lang takot ang bata? Sa tatay lang. Kanino lang susunod ang bata? Sa tatay lang. So, ina ng tahanan, kung ganyan ang estilo mo,
One of these days, papaiyakin ka ng anak mo. Bakit? Kasi wala si tatay. Leviticus 19 verse 3, you shall fear every man, fear your mother and his father, and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Ye shall fear every man his mother. And yes, yung fear dyan is both fear of honor and fear of horror. So, hindi ibig sabihin na mag-aanyo kang white lady para matakot ang mga bata. Kundi alam ng mga bata na ina-apply at pinapatupad yung mga pamuntunan ng salita ng Diyos sa tahanan. Lalo na in the absence of the father. At again, lalo na sa panahon noon, ang estilo ng maraming tahanan, ng tatay ay lalabas, either magbubukid, mag-aalaga ng hayop o sundalo. Madalas yun lang. Karpintero, magbubukid, madalas, almost whole day, wala ang tatay sa tahanan. Sino ang mas madalas kasama ng mga bata sa tahanan? Ang nanay. Tapos pag may ginawa ang bata, hintayin mo yung tatay mo. No, merong responsibilidad ang ina ng tahanan. Fathers should establish, teach, and reinforce this command of God. Hopefully, yung mga ama ng tahanan naman, bago siya umalis, titipunin niya ang kanyang mga anak, aalis si daddy. Pero dapat kayong sumunod kay mami. At nag-usap na kami ni mami, pag hindi kayo sumunod, meron kayong disiplina. Hindi pwedeng hindi. And hopefully, magkaisa ang mag-asawa sa bagay na ito. Ini-establish, bini-build up. Gamitin ko lang kung halimbawa, may time na si Timmy ay gigil maglaro. Pero panahon na para umuwi. At pinigilan siya ni Sister Jonah. At sa gigil ni Timmy sa laro, talagang nasigawan niya ang kanyang ina. Kinuha ko si Timmy at inimpress ko sa kanya na hindi niya pwedeng sigawan ang nanay niya. Hindi. Establish na kailangang i-honor ng bata ang nanay at ang tatay. Now, meron namang mga tahanan, baligtad. Yung nanay ang disiplina, pagdating sa tatay, masyadong maluwag, ini-spoil. Wag naman mangyari. Sumuli, tuwihong marriage, premarital counseling, isa yun sa mga lagi ko tinuturo. Sana hindi magkasaliwa ang mag-asawa. Magkaisa ang mag-asawa pagdating sa disiplina ng mga anak. Huwag mangyari na pag-aawayin kayo ng bata. Tatakbo kayong daddy. Pwede ba to, daddy? Sabi na, hindi pwede. Tatakbo kayo, mami. Pwede ba to, mami? Sige, pwede. Nung nakita nila, bakit mo na? Sabi ni mami, nag-usap yung mag-asawa ang nag-aaway. Again, maganda na merong on the same page ang ama at ina. So fathers should establish, teach, and reinforce this command of God. God commands children not to try to take advantage of their mothers, but to give them equal respect. Mga young people, ay mga technique ng mga bata, ang mga anak namin, ang bata-bata pa lang, yung palambing effect, pa-cute effect, ay nako, ang husay. Yung cry effect. And yes, ladies, being the more emotional sa pamilya, ay doon yung madalas na mga pagkakataon na they try to take advantage. And hopefully, mga young people, wag niyong sadyain. Na sinusubukan yung manipulahin ng inyong ina or ama sa pamamagitan ng mga emosyonal na bagay.
This commandment was unique in the context of the ancient world. Bakit? While the Bible is frequently viewed as patriarchal, particularly in the Old Testament, it consistently addresses the sinful structure present in every culture. Bakit? Ito yung madalas na ibinabato sa Bible, patriarchal, laging lalaki, laging lalaki, laging lalaki. Again, yung commandment, honor your father. Yun lang? Even the mother. So napakaganda itong uniqueness na ito ng utos ng Diyos in the ancient world. The fifth commandment, in the fifth commandment, the Bible emphasizes that mothers deserve equal honor to that of fathers. This implicitly exclude, muli, honor your father and your mother, hindi honor your father and another father. This implicitly excludes same-sex parents from this aspect of the fifth commandment. Bakit matlinaw sa atin na ang pamilya, isang nanay, isang tatay at mga anak? Yes, on the normal circumstances. Why? Hindi pwedeng dalawang tatay, isang anak. Hindi pwedeng dalawang nanay, mag-aampon sila ng isang anak. Yun lang naman ang option nila, mag-ampon, kasi hindi makakapag-produce. Honor your father and your mother. Note, to the fathers and mothers, sabi ni Kevin DeYoung, the parental relationship is the first and most important relationship. It shapes all other relationships. Therefore, ang mga magulang ay merong matinding responsibilidad na turuan ng kanilang mga anak na i-honor ang father and mother. Parents are tasked by God to be the primary trainer and instructor of the children about God and godliness. Ang pangunahing tagapagturo ng mga anak ay hindi ang teacher sa school at hindi rin yung Sunday school teacher sa bahay. Ang pangunahing tagapagturo ng mga anak ay walang iba kung hindi si nanay at si tatay. Pamilyar sa atin, Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. So the primary duty of the parents is to love God. Yun ang primary duty ng magulang. Mahalin ang Diyos. At ang magulang na nagmamahal sa Diyos, ang gagawin niya sa verse 7, Thou shalt teach them diligently unto thy children. Ituturo ito sa mga anak. Ituturo ito ng may kasipagan. Ituturo ito ng may matinding effort. And shall talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. It doesn't mean na bawat tuwing uupo kayo sa hapagkainan, laging may systematic theology book na nakabukas sa mesa. Kundi in simple conversations. Minsan, si Leah at si Timmy, wow! May clouds! Tapos maririnig ko si Sister John, sino may gawa ng clouds? Si God! Thank you, God! Simple. Ipinapakilala mo sa bata. Uy, masarap yung food natin yan. Sino nagbigay ng food? Si God. Binigyan ni God si Daddy ng lakas, ng talino, kakayahan para kumita ng pera at meron tayo ngayong masarap na food. Thank you, God. And thank you din kay Daddy. Thank you din, Daddy. Love, love. Hindi kailangang lectures and theological terms, but when you sit down and rise up, when you lie down, ibig sabihin, doon yung engagement. Muli, hindi ko ito pilano, pero napakaraming magulang ngayon na walang time na makipag-usap sa kanilang mga anak. And thou shalt talk of them when thou sittest down, talk of them when thou walkest by the way, and talk of them when thou liest down, and talk of them when thou risest up. Yun ang implication yan. Pero maraming tahanan ay wala nang usapan. Ephesians 6:4 again, Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Point, at ito tayo matatapos, part of the training and instruction that faithful parents should diligently plant into their children is to love God and to obey the fifth commandment. May mga times na didisiplinahin namin si Leah and si Timmy. At pagkatapos ng palo na maaalala nila, bakit isip ng palong maaalala? Minsan nakakita ko ng palo, ikaw talaga.
Yung palong maaalala. Hindi bugbog, palo. Disiplina na nagmumula sa pagmamahal. And pagkatapos ng kakausapin namin, anak, bakit ka napalo? Hindi po ako nag-obey. Hindi kami natatapos doon. Bakit? Ano ba ang sabi ni God? So, pinapakita mo sa bata, it's not just between you and him or you and them. Ano sabi ni God, anak? Obey po kay mommy at daddy. Hindi mo ginawa yung gusto ni God. Hindi mo ginawa yung inutos ni God. Kaya ka din discipline ni daddy o kaya ni mommy. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hindi pa tayo tapos sa 5th commandment. Ito yung ating entrada. And Lord willing, mas makikita pa natin ilang mga detalye next Sunday. Meron ho bang may tanong? Ayun, Nailani. Dali, ang pinakabuod po ng topic natin, disciplining a child. Honoring the parents. Noong po ako 40 years pa ako nagturo. Apo. Dati ang bata, they know how to respect their parents, their teachers. Pakigamit pa yung mic. Ngunit nung umiral yung child abuse, doon nahirapan ang parents, ang teachers. Hirap kami magdisiplina ng bata. Nung ako'y nagtuturo pa, kahit grade 1, kasi meron tayong kasabihan na spare the rod or spoil the child. Spare the rod, spoil the child. Apo. Napamalo kami, pero yung kamay, pagkatapos namin paluin, ipinapaliwanag ko, bakit siya pinalo. Ngayon po, bawal magpalo. Maano ka, child abuse, maano ka yung bang. Kaya sabi ko noon sa principal ko, hey ma'am, paano ang gagawin namin? Sa bata, ayaw makinig, malamura. Ako na-experience ko, binura ako ng bata. Kaya noong, ano po, kaya ginagawa ko noon para maiwasan ko na ako ay pag nag-retire ako, wala ako may makuha. Ang ginagawa ko sa mga gamit ng bata, dinadala ko sa guidance room. Tapos pinapa-explain ko kung bakit ito. May tanong po ba? Yung bata, yung parents maobliga para malaman niya kung bakit gano'n yung bata. Ayun pala, bawal din. Consider child abuse. Abuse na. Yun po ang problema ngayon. So it's more on a comment. That's true po. That's why nga ho, ang atin hong binibuild up dito sa church, it must start at the home. Amen. It must start at the home. Kung sakali man na yes, ang teacher ay walang pahintulot at walang paluin or discipline ang bata, hopefully sa bahay ay meron. And ibigay ko lang tong example ho na ito. Tingin ko nakatulong sa isang kapatid natin na nag-uusap kami minsan. Natutunan ko to kay John Piper. Pinakikinggan ko siya minsan. Ang sabi ni John Piper, narito ang isang ina, 4 yung anak niya, at ang gulo-gulo ng mga bata. Sa umaga, natapon yung pagkain. Okay? Dahil ang lilikot nila, walang ginawa yung nanay. Naglikpit siya. Sa tanghali, nabasag yung gamit dahil ang gulo-gulo nila, kahit ilang beses nang sinasabi, huwag kayong magulo. Nabasag yung gamit, walang ginawa yung nanay. Sa hapon, naghahanda na ng hapunan yung nanay, natambak yung niluluto niya, at buti na lang hindi napaso yung mga bata, nasayang yung pagkain, nasayang yung pera, ang gulo-gulo nila. Dahil sinasabi na ng nanay, paulit, huwag kayong magulo, huwag kayong magulo, huwag kayong magulo. Walang ginawa yung nanay. Nung gabi na, matulog na kayo. Ayaw matulog ng mga bata. Ano nangyari? Sumabog yung nanay. At naabuso yung anak. At yung wisdom na sinabi ni John Piper, kung nung umaga pa lang sana, dinisiplina na.
Kung nung tanghali pa lang sana, dinisiplina na. Hindi aabot sa abuso sa gabi. Nakuha niyo ho? So pinag-iiba ho talaga natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mahal niya, pinapalo niya. At magandang ma-maintain ng magulang na yung palo is out of love. Hindi na yung ginagantihan mo na yung anak mo, ikaw talaga! Kung hindi, dahil ito'y mahal. At gusto ko itang itama, gusto ko itang ituruan sang-ayon sa salita ng Panginoon. So sadly, even yung discipline sa bahay, nagbabawal na ng marami. Pero malinaw ho ang salita ng Diyos. Wag mo ihiwalay ang pamalo, sabi ng salita ng Diyos. Ang bata ay pinanganak na nakatali sa kanya ang kahangalan, ngunit ang pamalo ng pagtatama ay maglalayo nito sa kanya. So again, it will require a lot of wisdom. Iba-iba ang sitwasyon sa marami at iba-ibang mga temperament sa mga bata. So hopefully ito ay makapagbigay ng wisdom ho sa atin. So pag-pray natin ang ating bayan, pag-pray natin ang mga tahanan. So bago sa eskwelahan, salamat ho sa paglilingkod niyo sa pagtuturo at marami sa Santa Maria ay naturuan ni Nailani for 40 years. 40 years but again, it doesn't begin at school, hindi rin naman sa church eh. It begins at home. At napakahalaga na magsimula doon. Pag nagsimula sa bahay, malilesen ang problema sa church, sa school, and guess what? Malilesen din ang problema sa gobyerno. Sister Marica. Good morning po. Ano pong may a-advise nyo sa isang mananampalataya? Siguro po, young people na lang po. Single young people na pinipigilan ng magulang na sumamba sa Panginoon. And then, irarason is honor your father and mother. Ayun. Well, ang una kong may advice ho doon, again, maraming mga maaaring contributing factors. Kailangan ko makausap talaga bago ko makapag-advise ng tama. Kasi nangyari na dito, na umiiyak sa akin, pinunit pa daw yung Bible niya na nagbabash ng Bible. Gusto ko talaga ipagtanggol. Pumunta ako sa bahay. Pagtatanggol ko yung young people. Yun pala, hindi siya naghuhugas ng pinggan, nagkakating classes, Kaya para bang sa inis ng magulang, pa-Bible ka. Ganun ang nangyari. So, una muna kailangan ko makausap. Now, tingin ko ang tanong nyo is talagang faithful. Faithful yung young people. Tatrabaho siya at dun lalabas yung sinabi ng mga apostol, we ought to obey God rather than man. Hopefully siya may mabuting patotoo. Hopefully siya may magandang relationship at sa kanyang magulang na kaya nilang maupo at mag-usap na pwede niyang ipaliwanag. And maaaring there will be times na in consideration sa mga magulang, maaaring may mga times na mahadlangan siya, pero ang kanyang effort lagi ay patungo doon sa ang ayoko lang, ang hindi pwedeng mangyari is yung parang parang bayani martyr type but disrespectful. Hopefully, hindi ko maalala sinasabi, hopefully kung sakali man na darating sa ganun, hopefully ito ay naipanalangin ng matindi at may luha sa iyong mga mata. Pero kailangan mong sumunod sa Diyos na tumubos sa iyo. At doon din papasok yung church family. At kung paano pwedeng bisitahin, kausapin yung magulang, kung paanong yung mga bagay. So maraming pwedeng contributing factors. But again, ang magiging doon is yung paano at yung paraan na gagawin ng young people, paano nyo magagawa yung to obey God rather than man without disrespecting yung kanyang magulang. And kung yun ang gagamitin ng magulang, it will be invalid. Hindi pwedeng gamitin yun ng magulang para ipagawa yung isang bagay na ayaw ng Diyos. Parang sa mister, sabi, submit ka sa mister, tapos yung pinagagawa ng mister ay magbenta ka ng droga doon. Hindi. So, hindi yun ang Okay? Thank you po. Sister Guy? Hello po. May tanong lang po ako when it comes to parents, the word parents.
is it about like biological or the one who step up as a parents? Kunyari po, may scenario po na yung bata is an adopted. Di ba, okay naman po, like, yung love for one another, ano naman po yun, it's part of loving both the adopted, the parents, the one who stepped up, or the biological parents. Pero in this commandment po, sino po ang kailangan i-honor ng bata? Is it the biological parents or the one who stepped up as a parents po? Very good question at matatalakay natin yan next Sunday. Actually, it's more than that. Ang kauna-unahang ng merong authority above the child is itong utos na ito. And it concerns not just biological parents, it concerns also yung teachers sa school, boss sa trabaho, mga sa gobyerno. So itong commandment na ito it's larger, it's primarily in the family but it's larger than the family. So tingin ko as masasagot na agad yung question. Yes, kung in normal circumstances, it's biological parents and then some. There are times na hindi available or wala yung biological parents. So yung guardian, yung parents na kung adopted, yung parents na tumanggap sa kanya, adapt sa kanya, ay meron siyang responsibilidad na i-honor yung mga magulang na yon and then some. Ano po? Meron pa ho ba? Last two or just the little? Good morning po. Practical question po. Ano po kayang pwedeng gawin? Halimbawa, okay po ba na ang maging thinking ng isang Kristiyano ay hayaan na lang, let's say, kung may kamag-anak ka na nawi-witness mo araw-araw kung paano din i-dishonor yung magulang nung bata, and tinry na nung Kristiyano na mag-intervene pero ni-resist ng both party, ng anak tsaka ng magulang yung intervention, ayaw nilang tanggapin na mangingelam. Pero isa kang Kristiyano, nakikita mo yung kasalanan na dinishonor yung magulang. Okay lang po kaya na isipin na hayaan na lang sila, bahala na sila sa buhay nila? Okay lang po ba yung ganong thinking na isang Kristiyano? Kung ang question is ganon yung kanyang iisipin, I would say na no. As we therefore have opportunity, let us do good unto all men. Una, at hindi nila kayang pigilin na yung ipag-pray natin sila. So pag pinag-pray natin, hindi that means we're concerned. Pag pinag-pray natin, hindi ibig sabihin hindi sila bahala sila sa buhay because we're praying for them. So yun yung kahit magalit sila, hindi na tayong kayang pigilan ang ipag-pray sila. Now, kung sakali man na nag-make effort na tayo na sila ay kausapin, tulungan, payuhan sa mga bagay and then nire-resist nila, hopefully ay patuloy tayo mag-build ng bridge rather than cutting the bridge. Patuloy tayo i-build yung bridge, suportahan yung bridge para hopefully in the future, who knows, na maaaring magkaroon tayo ng opportunity. Dahil pag tayo ang nagsara, it will be hard. So I would suggest it's a better thinking is to keep building the bridge, and hopefully maaaring after some time, who knows, maaaring next week biglang siya ang lumapit sa iyo at may nabanggit ka sa akin dati ganito, pwede mo bang i-ano sa akin dahil kailangan namin ng tulong. So hopefully ay maging instrumento tayo. So yung thinking, hindi, patuloy natin ipag-pray sila, patuloy tayo may concern sa kanila, and if we will have the opportunity, ay tutulong tayo sa kanila. Ang iwasan lang natin yung parang holier than thou attitude na parang dapat kasi ganyan na parang sinisikil mo na or masyadong pinanghahimasukan yung pamilya nila. So baka rather than building the bridge, ay you're building a fence on their side. So wisdom, ay matinding wisdom na kailangan ko sa bagay. Thank you very much. Pero boy, last na po. Bakit may pastor na nagtuturo na dapat igalang at sundin ng pastor higit sa magdaan? Ang pastor ho na yun ay mali. At ang pastor ho na yun ay hindi nag-aaral ng maayos ng Bible. At kung ginagamit niya yung double honor sa pastor, yun ho ay mishandling ng salita ho ng Diyos. Narinig ko rin mismo yun. At so yun ay galing sa
hindi maayos na pag-aaral, misapplication, that's the better part. The worst part is manipulation. Ang target talaga ay manipulahin ang mga tao. And merong mga pastor na ganun. Ang mga pastor ang magdidesisyon kung sino ang pang-aasawa ng mga young people. Ang pastor ang magdidesisyon kung anong trabaho, kung anong kurso. Nakadepende lahat sa pastor. And not so. Walang ganun sa salita ng Diyos. Ang trabaho ng pastor ay pangunahan, maging example, magpayo. Pero hindi ang pastor ang magdidesisyon. At hindi pastor ang magulang. With that, tayo ho ay magtapos sa panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa utos mo, Panginoon, at ngayon, O Diyos, aming pong hinihiling na tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagagawa nito. At gayon din, Panginoon, higit sa malamang lahat kami, O Diyos, ay in one way or another, in different degrees, Panginoon, ay nalabag ang mga kautusan mo na ito. Patawarin mo po ako, patawarin mo kami. At salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng aming mga kasalanan na ito, ay binigay mo pa rin ang iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, kung kaya't sa Kanya ay meron kaming kaligtasan. Lord, ingatan mo po ang mga kabataan, ingatan mo po ang bawat pamilya, tulungan po ang bawat ama at ina ng tahanan, na makikita namin, O Diyos, ang malaking responsibilidad sa aming pagsunod, pagtupad, at pagpapatupad ng ikalimang utos mo na ito. Ikaw ang maluwalhati, maging sa aming time ng fellowship, pagpalain mo maging pagsasaluhan. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ho, habang tayo nasa break time, open ho ang ukay-ukay ng mga young people at nawa ho ay browse through that items at lahat ho ng kikitain dyan ay makakatulong sa mga young people na sasama ho sa camp. By the way, mamaya ko na lang pala announce, yung t-shirt ho kahapon dumating, so wala kaming time para so hopefully next Sunday, anniversary. Susubukan ko kung paano natin magagawa ho mamaya. Baka pwedeng dalhin natin dito. Then, kanya-kanya nang hanap ng design na. God bless po. Break time po tayo. After 15 minutes, balik po tayo.